Welcome to San Jose, Occidental, Mindoro. Good morning guys, and I just arrived here in San Jose Airport in Occidental, Mindoro. So guys, ito yung beach dito. Not white sand, pero still good. This is just across the airport. So sabi nila pwede kang pumunta rito anytime. So parang maganda mag-sunset dito mamaya. So kanina may, good morning guys. So kanina may na-meet tayo na local. Sabi punta daw ako sa tourism office para makapagtanong ano yung mga pwedeng gawin ngayon dito sa San Jose. So yun guys, I just came from the tourism department. So nag-inquire tayo kasi gusto kong puntahan yung Grace Island tsaka Ambulong Beach. Kaya lang, parang overnight ata yung biyahe ng mga bangka. Eh hindi pwede eh. Ayun, tsaka kung mag-argla ng ulo ko ng bangka, not good for a solo traveler. Pero when discover tayo, sabi nila merong mangyang community, tas more lang yung tricycle. Pwede ako mag-argla na lang ng tricycle. So yun na lang pupunta natin bukas. And in fairness, very accommodating yung from the tourism department. And maganda yung kanilang brochures. So we are now here in Aroma Beach. This is just near the airport and just beside the main road of San Jose Occidental, Mindoro. So it's a public beach guys. Hindi siya white sand. Yan. Pero makita nyo sobrang linis ng water. So pwede tayong maligo. Pero hindi ako maliligo dyan. Pero yan, I think there will be a great sunset view dito mamaya. So tapos may parang baywalk din dito. Siguro may mga kainan dito mamayang gabi. Alright. Good morning guys. Ano tayo ngayon sa Monte Claro Weaving Center. So ito yung mga wini-weave nila, no? Sa dami na nakita natin na weaving center, makita mo talaga yung difference sa kultura, no? Ito yung mga wini-weave natin. Tsaka mura lang siya guys. Ito may presyo siya, oh. 320 lang. Ang nakakatuwa dito, sinusuportahan siya ng ating PTRI or Philippine Textile Research Institute ng DOST. Yan. So interview natin si Ate Arunhay para ipaliwanag yung kanilang weaving. Ayan. So kasama po natin si Ate Arunhay. Isa po siya sa mga team leaders natin dito sa Weaving Center. So i-introduce na po sa atin yung mga wini-weave po nila. Ano po itong mga to, Ate? Mga balabal po. Balabal. So pag ganito sa weaving nyo, ano yung normal na disenyo po niya? Ito yung mga katutubong disenyo po? Opo, yung mga ganito. Okay. Straight lang. Straight lang po siya. Balabal po. So ang tawag nila is abol? Abol po. Abol, oh. Tingnan na. Pag halimbawa ganito, te, gaano katagal to ginagawa, isang ganito? Isang araw po, yung 20/70 po ang 20/70, isang araw lang. Okay. So yung mga, tapos, etong machine pala galing sa DOST, ano? Yung mga, yung puhunan, saan galing na? Sa inyo na po o sa kanila na rin? Tulong din po ng kwan. Tulong ng gobyerno? Oh, nagaling. So talaga natutulungan tayo. So dito lang yan siya binibenta o dinadala rin po sa town proper to? Dito lang po. Talaga? So ayan, so kung gusto nyong bumili nito mula sa San Jose, sakay lang kayo ng tricycle. Punta kayo dito sa Monte Claro. Ayun. Okay, salamat po. Picture. So guys, if you can see that area, yan yung ating Mangyan community. So nasa Bato Ili Rolling Hills tayo. Short trek lang siya. Tapos nakita natin yung mga bundok ng bundok. No? Parang ang sarap niyang akitin pero mukhang mahirap siya. So yun, na-interview natin kanina si Arunhay, no? Tsaka yung taga PTRI.
Hi guys! Actually, na-enjoy ko tong area na to. Ayan. Walang tao, ako lang. So nag-konting trek, hindi ko lang na-on yung Garmin ko earlier. Pero I just like the view here guys. Sobrang palayan. As you can see at the back, sa likod ko, mountainous area. Devil's Peak ata. Tapos dito may palayan. Tapos ito, rolling hills, medyo brown na siya kasi magiging summer time na. Tapos sa likod ko, yun yung kabundukan ng Mindoro eh. Ayan. Pero very nice, sobrang peaceful. So guys, I think that mountain is part of Devil's Peak, no? Yan. Malayo-layo din yung na-trek natin. Hindi ko na-on yung Garmin. Pero guys, I mean, napaka-peaceful and quiet dito. So guys, we are now here at Devil's Peak. Actually, mas maganda yung view sa kabila eh. Ang daanan kanina. Pero mag-picture din tayo dito. Tapos ito, ilog o tuyo. Tuyo ang tubig. Ayan, take 2, di ba na-vlog kanina. Ayan. So, ayun. So, ang ginawa ko guys, para pumunta ng Monte Claro siya sa Devil's Peak, nag-recall tayo ng tricycle. Si Kuya John yung nakuha ko. Ay ka naman Kuya John. Sakto, may klaro siya sa barangay kanina. So, madali ko nakausap yung mga dapat usapin. So guys, that's Devil's Peak. Actually, sa airplane pa lang nakita ko na siya. Sabi ko, wow. Ang ganda. Sobrang... Ayun o, kita nyo guys. Sobrang technical niya. Hindi ko alam kung pwede na siya akitin. Although may nakita akong mga videos na nagtatraverse dyan papunta sa Arapay Falls. Pero sabi sa tourism department, hindi pa daw siya pwede puntahan. Pero grabe ang technical niya oh. Rock climbing talaga yan guys. Hi, good morning guys. So, it's time to go home. So, by the way, dito pala ako nagstay sa SJ Mansion. So, malapit lang siya actually nasa downtown siya. You can check them out. I think they have the official webpage. Pero I got them from Agoda. Very, okay naman yung accommodation niya. And it's within yung town proper. So, madali mag-commute at marami ring mga kainan sa paligid. Thanks! Good morning guys! So that ends my travel here in Occidental Mindoro for my 54th province para sa Project 82. So we're here now in San Jose Airport. Actually, sa travel ko dito, nag-focus lang ako sa San Jose. No? Medyo marami tayong gustong puntahan, kaya lang malayo na like Apo Reef, tapos yung island sa kabila na wala silang masyadong parang joiner group. Pero I had fun. I enjoyed my travel here. Marami naman tayo napuntahan. Anyway, see you in my next travel. See you in my next travel.